balakid kong mag-apply sa abroad bilang inhinyero sa Nigeria. Nagpahayag na ng pagtutulang nobya kong si Selena. Hindi siya pabor sa aking pag-alis. Kinakabahan daw siya dahil magkakalayo kami. Subalit pinawi ko ang kanyang agam-agam. 2 taon lang naman ang kontrata ko doon. Saka kailangang makaipon tayo ng pera para sa ating kasal at pagsisimula si Lina. Hindi naman ako nangangarap ng marangyang buhay sa piling mo, Julius. Tama na sa akin ang simpleng pamumuhay. Alam ko, pero mas mainam namang mayroon tayong mga gamit na puhunan. Sandali lang naman ang 2 taon, kaya wala kang dapat ikatakot. Napapayag ko rin siya sa aking plano. Sa airport, doon ko nakita ang labis niyang emosyon. Mahigpit niya akong niyakap habang umiiyak. Baka makalimutan mo na ako doon. May pangamba niyang sabi sa akin. Imposibleng mangyari iyon. Nakaukit sa puso ko ang iyong larawan at walang ibang babaeng papalit sa iyo si Lina. Pangako yan ha. Sumpaman. Pero hindi lang ako ang dapat mangako. Ikaw rin. Ipangako mong hihintayin mo ang aking pagbabalik para sa ating kasal. Pangako, Julius. Hihintayin kita. Ang pangakong iyon ang naging inspirasyon ko para magsikap lalo sa aking trabaho sa abroad. Hindi rin kami nakalimot ni Selena na magpalitan ng komunikasyon. Sulat na naman ang inaatupag mo. Puna sa akin ang kasama ko sa trabaho at kapwa Pinoy na si Ramon. Hindi ko pwedeng ipagwalang bahala ang pagsulat ko sa nobya ko. Baka magtampo iyon. Sobrang nang mang diehard fan ka sa nobya mo. Di mo kami gayahin. Kahit saan magpunta, may nobyang iniiwan. Iba ako Ramon at iba rin si Selena. May binitiwan kaming pangako sa isa't isa. Maraming pangako na napapako. Nakasisiguro ka bang di ka papalitan ng nobya mo? 100%. Childhood sweetheart ko si Selena at matagal na ang aming pinagsamahan bilang magnobya. Dinampot ni Ramon ang larawan ng nobya ko na nakapatong sa misitang sinusulatan ko. Minasdan. Maganda pala. Di katakatakang maging tapat ka nga sa kanya. Baka may ibang umentra at sulutin ka sa kanyang puso. Sa itsura niya, tiyak na ligawin ito. Ang sinabing iyon ni Ramon ay bahagyang nagbigay ng agam-agam sa puso ko. Tama naman kasi ang sinabi niya. Noon ngang simulan kong ligawan si Selena, ay marami na akong naging karibal sa kanyang puso. Baka nga samantalahin ng mga ito ang pagkakataon ngayong malayo kami sa isa't isa. Maganda ang nilalaman ng sulat sa akin ni Selena. Pawang nagbibigay ito ng pag-asa, inspirasyon at lakas ng loob. Hold fast of your dreams, for if dreams die, life is a broken winged bird that cannot fly. Pabulong kong basa sa mga huling talata ng sulat sa akin ni Selena. Hinadkan ko ang sulat niya. Alam kong dinampian niya ng halikang sulat na iyon. Nakakapagpagaan ito ng aking kalooban. Patuloy ang pagdating ng sulat ni Selena. Ganon din naman ang sulat ko sa kanya. Mahigit ng 1 taon ako sa Nigeria nang maganap sa akin ng isang mahiwagang pangyayari. Sa silid kong tinutuluyan, ugali ko nang magpatugtog ng paborito kong awitin kapag ako ay namamahinga. Nagpatugtog ako ng isang CD kung saan kampante akong nakikinig habang nakaupo ng pahilig sa malambot na silya. If you go away on the summer day, then you might as well take the sun away. Mahinang pagsabay ko sa witing nakasalang. Hu hu hu, iyak iyon na sumalo sa mahinang awitin na pinapatugtog ko. Napaigtad ako sa pagkakaupo. Nagpalinga-linga ako. Inisip kong baka may umiiyak sa katabing silid na inuokupahan ko. Pinakiramdaman ko at inulinig ang paligid, pero wala na. Nagpatuloy ang awitin. All the birds that flew in the summer sky when our love was new and our hearts were high. Hu hu hu. Ulinig ko sa pag-iyak na sumasaliw sa awit. Napilitang lumapit ako sa stereo na pinatutugtog ko. Halos idikit ko ng tenga ko para matiyak ko kung sa mismong CD nang gagaling ang iyak. Pero muli itong nawala. Hanggang sa matapos ang awit ay hindi ko na uli naulinigan ng pag-iyak. Pinatugtog ko uli ang kanta mula simula hanggang sa matapos. Subalit nabigo na akong maulinigan ang iyak na sumaliw sa awit nung una ko itong isalang. Lumapit ako sa bintana ng silid ko. Binuksan ko iyon upang sumagap ng hangin mula sa labas. Malalim akong napabuntong hininga. Nasa isipan ko si Lina. Kung maaari nga lamang ako makalipad ay ginawa ko na sana para makapiling siya at maibsan ang aking pangungulila.
Naikwento ko ang nangyaring iyon kay Ramon kinabukasan. Baka naman may nagmumulto sa silid mo, anito. Matagal na akong natutulog doon at noon lamang nangyari yun. Kung may nagmumulto doon, ay di noon pa sana. Ano bang kantang pinatugtog mo? If you go away. Kaya naman pala. Baka nananaginip ka ng sandaling iyon at nag-iiyakan kayo ng nobya mo. Kaya inakala mo may sumasaliw na iyak sa kanyang pinatutugtog mo. Gising ako, Ramon, at malinaw na malinaw kong narinig ang iyak na iyon. Binaliwala ko na ang mga pangyayaring iyon. Ang importante sa akin ay ang sulat ni Selena na walang patid ang pagdating. Halos lingling-guli ito. Ang napansin ko lamang ay tila nakakalimutan na niyang lagyan ng petsa ang kanyang sulat pero okay lang. As long as it is from her, masaya na ako. How do you know that if what is going to happen to her tomorrow? For the length of our lives is as uncertain as the morning fog now you see it. Soon it is gone. Isa itong biblical verse na isinama ni Selena sa nilalam ng kanyang sulat. Naisip ko na siguro ay nagsisimula ng magbasa ng Biblia ang nobya ko at natutuwa naman ako dahil makabubuti ito sa ikapapanuto ng buhay ng isang tao. Matuling lumipas ang araw, linggo at buwan. Ilang araw na lang at uuwi na ako. Inaayos ko ng aking mga gamit at nag-iimpake na rin ako ng mga damit. Napakarami kong sulat na tinanggap kay Selena. Ang iba dito ay kundi ko na nasasagot sa kakapusan ng panahon. Halos isang baksang sapatos ang sulat niya na aking ibinalot sa plastik at maingat na ipinailalim sa aking maleta. Isang mamahaling singsing din ang aking isinama dito. Mahal ang pagkakabili ko dito at natitiyak kong matutuwa ang nobya ko kapag isinunod ko na ito sa kanyang daliri. Siguro naman ay tuloy na ang kasal ninyo ni Selena, sabi sa akin ni Ramon. Wala nang makapipigil sa amin. Sabik na nga akong mayakap at mahad ka ng nobya ko. Kapag nagkaanak kayo, huwag mo naman akong kalilimutan kong parehin. Asahan mo, tiyak namang nasa Pilipinas ka na rin noon. Pagkumpirma ko sa kanya. Sa aeroplano, binuksan ko ang huling sulat na ipinadala sa akin ni Selena. Binasa ko ito. Napakaganda ng pagkakasulat niya. Lahat ng kanyang sinasabi ay nakaka-inspire. There is an eye that never sleeps beneath the wings of night. There is an ear that shuts from in darkness sin the beam of light. There is an arm that never tires when human strength gives. There is love that never fails when earthly love decay. Pabulong kong basa sa isang quotation na inilakip niya sa kanyang liham. Inilapat ko sa aking dibdib ang sulat na iyon. Gusto kong damhin mula raw ng tibok ng puso ng aking nobya. Ilang oras na lamang aking ipaghihintay para muli kaming magkita. Sa airport, hindi kabilang sa sumalubong sa akin sa Selena na labis kong ipinagtaka. Tanging ang nakatatanda niyang kapatid na babae ang naroon. Sinikap kong alamin ang dahilan at iisa ang kanilang itinagon. May sakit daw si Selena at di kayang sumama. Worried akong bigla. Halos ibig kong liparin ang probinsya namin para makita ko agad si Selena. Sa daan pa lamang, habang naglalakbay kami sakay ng kotse, nahalata ko ng labis sa pagiging balisa ng mga kasama ko. Pagdating sa bahay, ibinagsak ko na lamang ang bagahe ko sa salas para puntahan agad sa kanila si Selena. Pero pinigil ako ng aking ina. Nakita kong umiiyak ito. Labis akong nabagabag sa nakita ko. Bakit ho? Ano bang nangyari talaga, inay? Ano ba ang talagang kalagayan ni Selena? Usisa ko. Parang pinitpit na luya ang lahat ng kaharap ko. Mula sa magulang ko, kapatid at nakatatandang kapatid ni Selena. Huwag ka sanang mabibigla, anak. Mahinang sabi ni inay. Wala na si Selena. Anong wala na? Niloloko ba ninyo ako? Anong ibig ninyong sabihin? May halong inis na ang tinig ko. Patay na ang kapatid ko, Julius. Ang kapatid ng nobya ko ang sumagot. Patay? Si Selena patay na? Imposible. Gumagaralgal na ang tinig ko. Hindi ako makapaniwala sa kanyang sinabi. Totoo iyon, anak. Mahigit ng 8 buwan ngayon mula nang siya'y bawian ng buhay. Pagpapatoo ng inay ko. Sa halip sagutin, agad kong binulatlat ang dala kong maleta at mula doon inilabas ko ang napakaraming sulat sa akin ni Selena. Mga sulat niya sa akin ito, inay. Ni hindi siya pumalya sa pagpapadala ng sulat. Hindi maaaring mangyari ang sinabi ninyo. May namumuunang luha sa mata ko habang nangungusap. Ginawa niya ang mga sulat ni Ian noong buhay pa siya, Julius, habang nakaratay siya sa baling ng karamdaman. Bago pa ikaw nag-abroad, may lihim na palang sakit si Selena at itong wala ka na,
Saka na-diagnose na may cancer pala siya sa utak. Terminal na raw ito at tinaningan na ng doktor ang kanyang buhay, paliwanag ni inay. At kaya kami natatanggap na sulat. Ibinili ni Selena sa amin na huwag namin sasabihin sa iyo ang tunay niyang kalagayan. Ayaw niya kasing maligalig ka at makaapekto sa iyo ang kanyang sakit. Tinapos niyang sulatin ang mga liham na iyan para maipadala ko sa iyo hanggang sa makabalik ka dito sa Pilipinas. Dugtong ng kapatid ni Selena. Pinakamasakit na pasalubong iyon na naranasan ko sa aking buhay. Para akong nauupos na kandilang napaluhod sa sahig at wari ay sasabog ang aking dibdib habang humahagulhol. Kinabukasan malungkot na dinalaw ko ang puntod ni Selena. Pangalan nga niyang nakaukit sa lapid. Nakita ko kung anong petsa siya namatay at di ko naiwasang magbalik ala-ala sa petsang iyon. Natatandaan ko, noon ko narinig ang iyak ng sumasaliw sa pinatutugtog mong awit habang namamahinga ako sa aking silid. Di yata't si Selena iyon. Marahil ay kaluluwa niya itong nagnanais ipaabot sa akin ang labis na pagdaramdam sa hindi pagkakatupad ng kanyang pangako sa akin. Ang aking paghihintay sa aming kasal. Sa ngayon, hindi pa rin naghihilom ang pait na tinamo ng aking puso sa pagkawala ni Selena. Napakatapang niyang babae, ni hindi ko nga nalaman na dumaranas pala siya ng matinding hirap, emosyonal at pisikal, habang sinusulatan ako ng mga nakaiinspirasyong liham. Saan man naroroon si Selena sa sandaling ito, alam kong payapa na siya sa kanyang bagong mundo, sa piling ng dakilang limikha. Sooner or later, maaari kaming magkapiling na muli. Siya na rin ang sumulat na, "How do you know what is going to happen to you tomorrow?" Walang katiyakan ng haba ng ating mga buhay tulad ng isang hamog. Now you see it, soon it is gone.